Sa puso ng ating mga lungsod, isang hindi napapansin na suliranin ang nagaganap araw-araw. Ito ay ang mga kwento ng mga di nakikitang buhay. Ang paglalakbay ng dalawang batang sumasabay sa masalimuot na hamon ng buhay. At pamilya na patuloy na nagsusumikap para mabuhay kahit wala silang sariling bahay. Si David Cañete, 48 years old. 9 years old. Ako po si David Cañete, 48 years old. Dahil pamilya ng ni Ashley at ng aking baby. Ito po ang aking asawa at tumatayong siyempre naghahanap buhay sa pamilya. Isa ang pamilya ni Tatay David sa dumaranas ng suliranin ng kahirapan. Sila yung mga taong gagawin ng lahat para magkalaman ang kanilang mga tiyan. Siyempre, pag tayo dito sa kalsada, mahirap yung buhay natin eh. Saan po tayo kumukuha ng mga pinambibili natin na pagkain sa araw-araw o ano yung trabaho na ginagawa natin para mapakain natin yung ating pamilya? Madalas po talaga sa pangangalakal po. Pero yun nga, nagtitinda po kami ng mga puraot. Yun po yung mga nakukuha namin sa kalakal. Tapos, kapag wala naman po nagiging benta, wala po nakakalakal, nangihingi po kami sa mga karinderya, yung mga leftover po nila, gano'n. Ang pag-aaral ay karapatan ng bawat kabataan. Ngunit paano ang mga hindi pinalad o salat sa kahirapan? Nag-aaral ba si Ashley? Pero dati nag-aaral ka. Kwento mo naman yung dati. Anong grade ka nung nag-aaral ka? Kinder, nag-aaral ka ng kinder. Tapos, stop na ikaw. Okay. At bilang isang bata, mayroon din silang mga pangarap. Pangarap na pipiliting maabot kahit sobrang hirap. Siyempre, Ashley, meron mga pangarap bawat bata. Di ba? Ano yung pinaka-pangarap mo, Ashley, pag lumaki ka? Maging isang doktor. Bakit mo naman napili maging isang doktor? Sa pagtira nila sa kalsada ay kasama dito ang hamon ng pangungutya. Mga mata ng mga taong hindi nakakaunawa. Diskriminasyon sa kanila ay hindi na inaalintana. Basta alam nila sa sarili nila na wala silang ginagawang masama. Ito, common take sa mga tulad natin. Nakaranas na ba kayo ng mga discrimination o pangungutya galing sa mga ibang tao? Paano nyo po paano niyo po dinadala yung mga ganong senaryo? Nagagalit ba kayo or ano po ginagawa? Hindi po kasi hindi naman po sa pag-ano, ako naman po yung nakapagtapos po ng pag-aaral. Kaya ang lawak po ng pag-iisip ko ay hindi po basta magsagal na lang. So, tinadaan ko na lang po kung sabi po minsan sa akin ng mentor ko sa philosophy na isang bagay kinukot niya sa atin, huwag natin kung ikagalit. Pagkos, ito po ay ating ituwa. Dahil meron po silang nakuna na mas mapapagpapagpapag sa atin. Dito, hindi kayo nagpatuloy sa ibang trabaho or bakit po naging yung mga po, katulad nga po na sinabi dito, may mga diskriminasyon. Magamat po ako ay nakulong. So, ako ay nakulong 17 years nakakatayo. So, alam naman po natin kapag ang isang tao ay nakulong, most probably talagang lahat ng mga tingin sa'yo, malaman nila nakulong ka, yun na talaga. Tingin nila sa'yo. Isa sa pinakamahirap pag wala kang tahanan ay kapag umuulan. Ngunit kailangan nila itong gawa ng paraan. Ay, pag-aral, dumarating yung mag-ulan. Yung bahay namin,
walang bubong. Paano nyo po hinaharap yung mga ganong challenges tayo? Yun nga, siyempre, pagka ganyang panahon umuulan, so, nire-ready ko rin po yung para sa pamilya ko. Naghahanap po kami ng alam namin masisilungan na hindi kami maalis eh. Pero, madalang, pinapalis kami. So, gumawa na lang po ako ng paraan. Bigyan po niya lang, pinilagyan ng plastic. So kaya, dami po, wala kayong kariton? Meron na talaga. Ano yung gusto mong sabihin kay Mami Jackie, Daddy mo? Gusto mong? Magkaroon kayo ng bahay. Ano po yung pinakapangarap nyo? Para sa mga anak nyo o para sa pamilya nyo? Ako, pangarap ko po eh. Ito rin sinabi niya kung kami ng simpleng bahay, maaari ko. Yun lang kasi ang alam ko namin may bibigay ko sa kanila. Bigyan ko sila ng mabuting edukasyon. Pagkamat nakikita nyo naman po nasa lantangan mga anak ko. Pero yan po ay disiplinado. Hindi sila gumagawa. Dinidisiplin ko po sila base sa aking alam or base sa aking mga pinagdaan. Sinasabi ko sa kanila sa aking mga naman. Ngayong darating na naman ang Kapaskuhan, isa na naman sila sa magdidiwang ng Pasko sa lansangan. Kilang kaya mawawakasan ng kahirapan at ng lahat ng tao ay magkaroon ng sarili ng tahanan. Bibigyan ka ng laruan ni Santa Claus. Anong laruan yung gusto mong makuha? Manika. Bakit? Bibigay ko sa kapatid ko. Oo, bibigay mo sa kapatid mo. Bait naman ni Ash. Simpleng kahilingan, ngunit sa kanila ay malaking kasiyahan. Salat man sila sa yaman, ngunit hindi nauubos sa kanila ang pagmamahalan. Kung meron po kayong mapapayo sa mga kagaya namin mga kabataan, ano po yung pinaka-the best na pwede niyo po may payo? Pinaka-the best. Siguro i-enjoy yung buhay niyo na alam niyo yung nasa pagkakita yung ginagawa. Ang alam natin tayo nakakatapang ng kapwa natin. Pansinin din natin yung mga nasa ilalim. Diba? Kasi nga, alam niyo po ba yung talpang tatlo? Totoo po yun. Totoo po nangyayari yun. Yung sa tatlo po yung kanta ni Bangko. Totoo po na nangyayari yun. Dito sa atin sa Pilipinas, mas karamihan talaga mga nasa taas. Yung pa ang tumatapos. Pero lahat man po tayong magagawa, dahil nga nasa kapangyarihan, iyaman sila na may tinatangi para kapagtakpan na kanilang nakamali. Pero pagkamat ng ganyan na nangyayari sa buhay namin, natin, tanggap na lang po namin lang sa aming kalooban ng may pagpapala at pagpuli sa pamilya. Sa likod ng mga tawa at ngiti ng mga batang lansangan, mayroon palang nakatagong paghihirap na sanhi ng kahirapan. At sa likod ng paghihirap ay may nagtatagong pangarap. Pangarap na pinipilit nabot sa kabila ng hirap na nararanasan. Habang hawak-hawak ang salitang pag-asa sa kalsada.